dear beloved, Boss Mike Cervera. Halos lahat sila nabigyan ng confidential funds. Halos lahat. Pero merong mga mas nabiyayaan kumpara sa iba. Si dating VP Gloria Arroyo, may confidential funds nasa 5.1 million noong year 2000. Ang pumalit sa kanya si Tito 5 million lang, oo, kay Gloria. Ay, 5 million. Okay. Sino? Tito, si Ginggona. Gingona, meron ding ganong halaga noong 2002. O, parehas lang sila ni Gloria na ng confidential fund, ha? Okay. Okay, pasok. Ultra Tito. Joey Dilara, opo, sa inyo pong lahat ng mga bagong dating, opo. Mr. Somebody, opo, sa inyo po, ha? Aling Asi, sa inyo po. Shoutout po. Si VP Noli De Castro naman, 6 million pesos per year ang confidential funds. Hoy, tumaas kay Noli. 6 million, mga kababayan. Hanggang taong 2010. Si VP Jojo Binay naman, nasa 6 million ang confidential funds noong taong 2011. 6 million din, mga kababayan, ha? Kita nyo yan. Halos pareha sila. Ang wala pong confidential funds nung siya nakupo ay si VP Leni Robredo. Nako, napakalungkot nito. Kita nyo? Yung dating winasak ang puri, winasak ang pagkatao, ha? Binaboy ni Digong, binaboy ng mga vlogger nila, at kaalyadong loko-loko. Kita nyo? Si Nanay Leni pala ang walang confidential fund. Putik na yan. Napaka-unfair talaga ng mga digunyo. Bakit kaya hindi binigyan? Tanong ko lang, mga kababayan, ha? Ha? Noguchi, Jocelyn. Bakit hindi binigyan si Nanay Leni ng confidential fund? Tanong nyo kay Digunyo, bakit ganon? Putik na yan. Ginawa nyong dahilan. Porque daw, ito ay membro ng NPA na hanggang ngayon hindi natin napatunayan. Grabe ang pambubudol, panluloko, panlilinlang ng mga Duterte. Sa ating mga Pilipino. Nakakahiya, Leni Robredo Leni Robredo Leni Robredo, meron ba? Noong taong 2011, ang wala pong confidential funds nung siya nakupo ay si VP Leni Robredo. Nako, Christine Jury, shoutout sa'yo, Almond Lee, Janeta Cuatres, Leni Robredo, walang confidential fund. Zero. Saan napunta yung para kay Leni Robredo? Beloy. Bakit ganon? Magtaka na kayo. Late ka na naman, Jojo Chavez. Wala na yung kasiyahan mo. Ito na, mga kababayan, Tessa Peder. Opo, kinuha ni Digong. Aring King nakahabol. Ang tanong ko, mga kababayan, Melchor Ilagan, saan napunta? Diba? Daisy. Ulit nga, masarap pakinggan to mga kababayan Dito tayo mag-umpisa. Funds noong taong 2011. Ang wala pong confidential funds nung siya nakupo ay si VP Leni Robredo. Ang pumalit sa kanya na si VP Sara Duterte, ang confidential funds ay lumobo po sa 500 million pesos or kalahating bilyong piso. Tingnan naman natin ang mga Bayan! Kalahating bilyon talaga ang kinuha na confidential fund. Mula sa 5 milyon, 6 na milyon hanggang kay Jojo Binay. Tapos nilaktawan. Parang lang Parang COVID, nung panahon ng COVID lang. Mayroong social distancing, mga kababayan. Ginawang social distancing itong si Leni Robredo. Mga kababayan. Tapos, pagpasok ni Sara Duterte, kalahating bilyon ang pondo sa confidential fund neto. Mga Duterte, ang tatakaw nyo. Anak ng tinapa kayo. Di na kayo nahiya. Hindi na nahiya itong mga ito, mga kababayan. Mahiya naman kayo. wala pong confidential funds nung confidential funds noong taong 2011.
Ang wala pong confidential funds siya nakupo ay si VP Leni Robredo. Ang pumalit sa kanya na si VP Sara Duterte, ang confidential funds ay lumabo po sa 500 million pesos or kalahating bilyong piso. Tingnan naman natin ang mga Kalahating bilyon mga kababayan ha. Maliwanag yan, kalahating bilyon yan mga kababayan. Tapos ninanakaw lang. Gagawin lang mga kababayan, papalitan lang ng pangalang Chicheria, Mary Grace Piatos, Nova, Uwishi, Tempura, Kropek. Naku, Diyos ko mga kababayan ko. Tapos sasabihin ng mga taong grasya, si VP Sara ang dapat maging presidente. Putik na yan mga kababayan. Kung sa confidential fund lang, hindi na maipaliwanag kung saan napunta. So alam nyo na mga kababayan, ang ibig kong sabihin niloloko tayo ng pamilya ni Sara Duterte. Malupit mga kababayan. Siguro naman may punto tayo. Ano na, dito na tayo mga kababayan. Grabe. Nakakalungkot no? Nakakalungkot yung pera na kalahating bilyon mga kababayan. Sayang yun. Dapat tinulong na lang. Oo. Sabi ni Alvin si Andy Simo, alam namin yan. Nag-aaway-aaway na. Tinalakay ko yung kagabi, Alvin. Nag-aaway-aaway yung mga DDS no? Hayaan na natin sila. Magpatayan na para maubos ng mga tanga. Okay. Ito na mga kababayan. Panoorin nyo to. Pasok. President ni Martin Romualdez. At hindi niya alam, ayaw ng mga congressman at ng mga senador na mag-vice president si Martin Romualdez. At hindi niya alam na ayaw ng taong bayan mag-president si Martin Romualdez. Ano ba yung sinasabi nito? Sige, tuloy. Unfortunately, hindi maintindihan yon ni Martin Romualdez. Pinagtatawanan mo pa Yun yung problema. Gusto talaga nila akong tanggalin sa posisyon. Okay, tanyo mga kababayan. Mga kababayan, yung kwento na naman na galing sa imahinasyon. Na ang daming sinasabi para paniwalain yung mga uto-utong nandito ngayon. Di ba mga kababayan? Kita nyo ang kanyang pahayag, mga kababayan. Ayaw daw si Martin ng mga congressman. Ano ngayon ang nangyari sa iyo, Sara? Tila ba nabaliktad yung sinasabi mo, di ba? Yung mga congressman, halos lahat galit sa iyo. Iniimbestigahan ka dahil sa pagnanakaw mo ng pera. So ano yung ibig sabihin niyan? Nagsinungaling ka na naman, Sara. Idinidiin mo na naman yung speaker sa iyong pagkakasala. Huwag ganon. Sige tuloy. Totoo talaga yung mga sinasabi ko na threats sa akin. Totoo daw mga kababayan Totoo daw yung mga threats na sinasabi niya. Yung mga threats niya. May mga threats daw ito, napapatayin daw to. Ulit nga. Totoo talaga yung mga sinasabi ko na threats sa akin. Bago pa man nangyari yung kaguluhan sa House of Representatives noong nakaraang Friday, documented lahat ng threats Isip! Tagal mag-isip sa akin. Meron pang mayroon pang nag-coach. Kaguluhan sa Wait dito. nila akong tanggalin sa posisyon. Totoo talaga yung mga sinasabi ko na threats sa akin. Bago pa man nangyari yung kaguluhan sa House of Representatives noong nakaraang Friday, documented lahat ng threats sa akin, sa Office of the Vice President Personnel. Nandiyan na si Karuba. Chris Castillo, Daryl Bautista. Ricardo Opido. Shoutout po sa inyo lahat.
Sa mga hindi pa nakasubscribe kay Karuba, puntahan nyo. Hong Kong Girl. Opo, nandiyan na si Anthony Caguyong. Mga kababayan, eto. Sabi niya, may threat daw sa kanya. Dokumentado daw. Sabi niya, ulitin ko lang. Baka sabihin ninyo hindi totoo. Alam ko naman maraming DDS na nanonood sa atin ngayon. Sa posisyon. And totoo talaga yung mga sinasabi ko na threats sa akin. Bago pa man nangyari yung kaguluhan sa House of Representatives noong nakaraang Friday, documented lahat ng threats. Documented daw lahat yung threats. Totoo daw na mayroon threat sa buhay niya. Documented daw yan. Oo, Capi's Word, thank you naman. Oo, ha? So ito, tingnan nyo. Kung totoong documented yan, mga kababayan, dapat merong, sabi nila nag-ano raw sila nagpa-blatter sa presinto. Ngayon mga kababayan, tanungin natin yung kinauukulan kung meron talaga. Tanungin natin. Pasok! Sir, wala pa po kaming confirmation on that. But I said, any po na statements that are given, we look into that. We have specialized units to verify these things. So moving forward, sir, we'll be performing our mandate accordingly of protecting her with all of our troops and assets. Kita nyo, wala daw. Ay, nako. Mga kababayan, mga DDS, ganito ho kayo, nililin lang, niloloko, binubudol ni Sara Duterte nyo. Kita nyo, wala. Kung meron yan, mga kababayan, sinabi na ng kinauukulan na meron. Kasi isang tawag lang yan, naka-record naman. Ano sabi? Wala. Putik na yan, kahit barangay pa yan. Sa intelligence, ng mga polis, militar, putik na yan. Lulusot ba yan? Ulit nga. Kung meron, ano sabi? Meron po ba? Ate Ganda, meron po ba? As of this time, sir, wala pa po kaming confirmation on that. Wala pa raw. Wala pang, hindi pa kumpirmado. Wala. Mga kababayan. So, maliwanag ang panloloko ni Sara. Kaya kung hahanapin nyo yung mga pera, na kung totoo, na talagang ginasto sa bayan, meron ba kayong nakita? Sinungaling. Ang sinungaling ay kamukha ni Sara. Ang magnanakaw ay sinungaling, kaya ang sinungaling at magnanakaw ay si Sara. Visit! Bye! Hoy, ay Chang, 166 na tayo. Kanina pa. Ikaw talaga, 166 subscriber na tayo, ha? Mga kababayan? Nako po, napakasinungaling ni Sara. Ibang klase magsinungaling eto na mga kababayan. Magician ba ang hinahanap nyo? Eto na, bibigay ko na sa inyo. Grace Piato sa kahit anong record ng Philippine Statistics Authority. Walang birth certificate, wala ring marriage at death record. Ang duda ng ilan, baka dinoktor ang mga resibo mula sa opisina ni VP Sara Duterte. Nasa frontline na balitang yan, Marian Enriquez. Meron nga ba talagang Mary Grace Piatos? Para magkaalaman, nag-verify ang Philippine Statistics Authority o PSA, alinsunod sa hiling ng Kamara. Dito lumabas na walang nakarehistrong Mary Grace Piatos sa birth, marriage at death record ng kanilang database. Si Mary Grace Piatos ang isa sa mga nakapirma sa resibo ng confidential funds ng opisina ni Vice President Sara Duterte. Dahil diyan, mas lumakas ang hinala ng mga kongresista na baka dinoktor din ang ibang resibo ng confidential funds. Oy, doktor na pala. Mali naman yung thumbnail, magician daw. Oy, doktor na magician. Pwede naman. Si Sara Duterte, na idol ng mga tanga, bobot mangmang, ay doktor na magician. Kabsat Makoy, Evangeline Camilosa na boss ko.
Oo, nandyan na. Grabe, no? Ha? O, sige, tuloy. Kung non-existent si Mary Grace Piatos, I guess, obvious na ang implications nito. Ano? There is fraud and falsification. Nako po, fraud! Nako, falsification! Sampahan nyo na yan. Ay, sinampahan na pala. Impeachment complaint. Ngayon yung isa. Ano mga kabayan? Sabi ko sa inyo meron pang kasunod yun ngayon yung isa pinag-iisipan. Sabi ko, teka muna. Ako magdidesisyon yan. Nako, una nung isang araw, ngayong araw meron na naman. Yung isa mga kababayan, pinagdidesisyon ako kung itutuloy nila. O kaya hayaan nyo, mga kababayan, pag-iisipan ko Sipin ko muna. Shara, kausapin mo na ako. Pasok! Nag-imbento. Nag-imbento si Shara ng legendary, ng pangalan ng Mary Grace Piatos. Putik na yan, Ng mga resibo para madepensahan yung hindi tamang paggamit ng confidential funds. Yun, gawa-gawa lang, mga kababayan. Sa madaling salita, ganito daw nangyari dyan. Dahil nga hinahanap na kung saan dinala, kung saan ginastos ang confidential fund. Kasi mga kababayan, ang hinala ko, ang nag-leak mismo ng information kung ano ang ginagawa ng opisina ni Sara Duterte sa kanyang confidential fund, yung mismong tauhan niya. Mga kababayan, ang nag-leak niyan, yung mismong tauhan ni Sara. Dahil hindi malalaman yan kung walang nagsabi niyan na malapit sa kanya. Diba? Kaya mga kababayan, eto na, tuloy. Pero ayon sa ilang kongresista, hindi rito nagtatapos ang kanilang investigasyon. Parang bogus yung acknowledgement receipt. So siguro magiging next step na Bogus nga maliwanag ng bogus yan. is baka pati yung iba papa-check na rin namin. Ay nako, yan ang malupit, narinig ninyo? Baka pati yung iba ipapacheck na rin. Halungkatin nyo na mula nung naging mayor siya. Diba Mang Juan? Halungkatin nyo na, dead Paul, fine, nandyan na. Eto mga kababayan, sorry naman. Halungkatin nyo na, Chua. Yung alin? Yung confidential fund niya mula nung naging mayor siya. Biruin ninyo, mas mataas pa. Yung confidential fund niya kaysa sa mga naging vice-presidente sa ating bansa. Unfair naman. Habang si Sara, mayor ng Davao, at si Leni Robredo ay vice-presidente. Si Sara Duterte, 460 million. Halos kalahating bilyon ang confidential fund. Tapos si Leni Robredo na vice-presidente, zero. Diba mga kababayan? Oo, sorry naman. Tuloy. Yung ibang mga names na madidiscover pa natin. Umapila ang Kamara Ulit. Dito. Parang bogus yung acknowledgement receipt. So siguro magiging next step namin is baka pati yung iba papa-check na rin namin. Nako, yan na. Maganda yan mga kababayan. Pati yung iba, papacheck na rin nila. Oo, kasi napaka-magikero talaga ni Sara. Yung ibang mga names na madidiscover pa natin. Umapila ang Kamara sa Department of Justice para suriin ang mga resibo. Maghahalongkat naman ng PSA ng record sa mga civil registry. Wala pang komento si VP Sara sa inilabas ng PSA pero Naku, paano magkukomento yan? Yun nga lang pagsagot. Kung saan napunta, mga kababayan, meron ba siyang pinangatwiran, sinabi? Hindi ba't yung mga tauhan niya lang ang pinapadalo at pinapasagot for fun? Diba? Sa lahat ng mga bagong dating, MJ, opo. Leonardo, Ilim, opo. Shoutout po sa inyo. Grabe, no, mga kababayan. So ngayon, mga kababayan, Sara, huwag ka nang magdahilan. Huwag ka nang gumawa ng istorya dahil wala nang nagmamahal sa iyo na Pilipino. Bistado ka na ng mga Pilipino sa mga pinaggagawa mo sa iyong opisina mismo. Paano yun?
So, yari na. Tuloy. Atin na niyang iginiit na hindi dumaraan sa kanya ang mga acknowledgement receipt. Mga tauhan daw niya ang nag-aayos nito. So ibig sabihin yung mga tauhan mo pala ang may sala? Ganun ba yon? Ha? Ganun ba yon mga kababayan? So tinuturo na ni Sara yung mga tauhan niya. Yun daw ang may gawa. Kaya yun ang mga kumulimbat ng pera na walang basbas niya. Sinong tanga ang maniniwala sa ganyang katwiran mga kababayan? Paki-explain naman. Tama ba yon? Ayan yung dahilan ni Sara. Hindi daw siya yung pumirma. Putik na yan, ikaw yung pinuno, hindi mo chinecheck yan, hindi mo sinisigurado kung saan napupunta ang pera ng bayan. Bahala na kayo dyan, ganun ba yan? Ha? IK Adam, thank you naman. Lola Chichay, Sarah Brightman, boss ko yan. Ernesto Zamora, Agot Toribio. Diba? Ganun ba yan? Cheers, cheers. Di daw niya alam kasi mga tauhan niya naman gumagawa. So ibig sabihin, yung pera, hindi pala sa kanya dumadaan, diretso sa mga tauhan niya, ganun ba yon? So yung pondo niya mismo, wala siyang pakialam. Sa madaling salita, kung wala siyang pakialam sa pondo, wala rin pakialam sa mga tao at sa mga Pilipino. Ganon. Di ba? Naku po, Diyos ko. Tuloy. Ilalim ng revised penal code, may tuturing na technical malversation ang basta-bastang pag-realign o paggastos ng pondo na nakalaan dapat sa ibang programa o proyekto. Yan na nga. Ang problema nga, yung confidential fund niya, hindi naman pala nakalaan doon yung pinagkagastusan ni Sara. Ha? Nandiyan na si Coffee Queen pala. Kaya kung mapatunayan na nalustay ang confidential funds, mismong si Vice President Sara Duterte raw ay maaaring managot dito. Siyempre, ayan na mga kababayan, mismong tauhan niya nilalaglag niya na eh. Di ba? Mismong tauhan ni Sara Duterte nilalaglag niya na. Baka sa dulo, mailigtas lang ang sarili, ituturo niya na sila, chika. Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Susie de la Cruz, Loranda Bangkod, Randy Santos, thank you naman. Ayan mga kababayan, malinaw yan. Wala na daw siyang kinalaman, so nilalaglag niya na yung mga tauhan niya. Tama sabi ni Roland Bangkod, na nilalaglag niya na yung mga tauhan niya. Nako! Mga kababayan? So anong gagawin natin ngayon dyan? Siyempre dapat imbestigahan, panagutin ang mga magnanakaw. Tuloy. Lumabas ang resulta ng pagsusuri ng PSA sa gitna ng paghahain ng impeachment complaint ng ilang civic group laban kay VP Sara. Bukas, panibagong... Ang ganda ng pagkakasalansan, mga kababayan? Arsimas. Ang ganda ng pagkakasalansan, Chichi Burichi. Bakit? Sinampahan, DOJ. Nagpadala ng sa Puena. Iimbestigahan. Inimbestigahan din ng NBI. Nagpadala rin na sa Puena. Hindi niya pinupuntahan. Mga kababayan, nagsampa ng kaso ang mga pulis sa Quezon City. Ganon din ang CIDG. At ngayon, mga kababayan, sinampahan ng impeachment complaint. Nauna na nga dyan nung nakaraan. At ngayong araw na to, meron pang isa yan. Ulitin ko lang, yung pangatlo pinag-iisipan ko pa. Kasi ako daw magdedesisyon, kaya nagagalit sa akin yung mga DDS ditong mga taong grasya Huwag kayong magalit. Oo, opinion ito. Our beloved Boss Mike